Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong abang, awin ang aking kasamaan. Ugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong abang, pawin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay,"
wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O iyong kawan, kaming sa'yo'y nagsisuway. O iyong kawan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. O iyong kawan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. O iyong kawan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. O iyong kawan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. O iyong kawan, kaming sa'yo'y nagsisuway. O iyong kawan, kami sa'yo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nagayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat." Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y pinapatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo bilang isang bayan ng Diyos na makiisa sa pagninilay sa misteryo ng Pasko ni Kristo. Ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan, at ang muling pagkabuhay. Sa 40 araw ng Kwaresma, mga kapatid, inaanyayahan tayong pumasok sa buhay ng ating Panginoon upang ang pagpasok na ito'y mabigyan tayo ng kaliwanagan tungkol sa pagliligtas at kapatawaran ng mga kasalanang idinudulot ng Diyos na siyang nag-aalay ng kanyang buhay para sa ating lahat. May dalawang uri o pagsabay, may landas na dapat tayong sundan, ang pangingilatis upang ating pong makita, makilala, malaman ng buong katalinuhan na kung paano ang pag-iwas sa paggawa ng kasalanan at ang pagtugon sa paggawa ng kabutihan. Kaya mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong pumasok din sa ating buong pagkatao. Anumang mga hadlang, anumang mga bagay na siyang makapag-ihiwalay sa atin sa Diyos, gawa ng kasalanan, ay huwag tayong maging isang natutulog lamang, kundi maging gising sa paanyaya ng ating Panginoon sa 40 araw ng Kwaresma upang ipagdiwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang pangingilatis, mga kapatid, una, ang pagtakwil sa kasalanan, ang pagtanggi sa tukso ni Satanas, ang pag-iwas sa anumang makahadlang sa ating relasyon sa Diyos, anumang mga balakid, gawa ng kasalanan na siyang maglalayo sa atin sa Diyos, ang ating paninindigan ng pagtalikod at pagtanggi
sa kasalanang ating hinaharap upang tayo'y di mabulid ni Satanas, at ang ating pong pagtugon sa pang-araw-araw na buhay ng paggawa ng kabutihan upang mamunga ang ating sarili sa salita ng Diyos na siyang magdudulot sa atin ng kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang panawagan po sa atin sa 40 araw, ang paglilinis at ang pagkukumpisal na kung saan ang mga nakaimbak na kasalanan natin ay ating pagmuni-munihan at hingin ang biyaya na tayo po'y makapahingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng paghingi ng katawad sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya ang mahal na araw, ang Kwaresma, ay panahon ng pagbabagong buhay, panahon ng pagsisisi, panahon ng pag-ako na kailangan kong kilalanin na ako'y makasalanan, na ako'y marupok, na ako'y mga may kahinaan. At ang lahat ng ito, kapag tayo'y umarap sa sakramentong itinatag ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayo'y mabigyan ng buhay at hindi mamatay. Tulad ni Eva at Adan, sila'y napahiwalay sa Diyos, gawa ng kanilang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, at sila'y nagkasala. At dahil sa pagparito ng anak ng Diyos na siyang magbibigay pag-asa upang ang kapatawaran ng mga kasalanan ay magbigay buhay sa atin, na tayong mga makasalanan ay muling makabalik sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Nazareno, na sa Kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling mabuhay ay makamit natin ang biyaya sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay naman muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na buong pusong sumampalataya
ang lahat ng tao sa mabuting balitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga OFW at mga nangingibang bansa ay mabuhay sa salita ng Diyos at huwag lamang sa pera at ginhawa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mayayaman ay buong pusong mamahagi sa mga dukha ng mga bagay na kailangan pa nila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mataas na pinuno ng bansa ay sumunod sa ipinangangaral ng simbahan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa mga sandali ng tukso at pagsubok ay maalaala natin ang mga salita ni Kristong Panginoon sa kanyang mga alagad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, huwag nawa kaming maniniwala sa demonyo o sa ahas, kundi kay Kristo ang iyong salitang nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng alimuyak ng insensong umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa amin harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng muling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos
Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. At para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Luis Antonio Cardinal Tagle na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iariya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng
ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay. Mga kapatid ko, yung ngayon lang po nagsimba dito sa Quiapo, kung kayo po hindi pa nagkukumpisal for more than 2 years, inabot na po ng 5 years, 10 years, 20 years, ipaghanda po natin ang ating mga puso at kaluluwa sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal. Kung alam po ninyo na kayo hindi pa po talaga nagkukumpisal for many years na po, ay wag po tayong pumila para kumain ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Balik yung nice pong maghanda para sa Kwaresma. Bumalik po kayo Monday na may pakumpisalan po mula umaga hanggang gabi po. Kung hindi po kayo ready tonight. So gawin po nating may rangal at may dangal ang ating pong sakramento na atin pong ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ang sakramentong ito pang tayo po ay makapagbalik loob sa Kanya. So maraming salamat po. Paano di kita ibigin? Paano di ka patawarin? Bago man isilang sa lupa, ika'y akin ang inarugan. Paano ako yung lisanin? Paano ako yung limutin? Gayon man po't paawin ang iyong pagbalik, hihintayin sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangin
angat pa rin ang piling mo. Paano di kita ibigin? Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay hinihikayat ng simbahan na makapaglaan ng anumang halaga para sa pagkakawang gawa at pagtulong sa mga dukha. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa na siyang gagamitin para sa apostolado ng simbahan para sa mga mahihirap at mga dukha. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. yumuko kayo tanggapin ang pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.